Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santo. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Nang kaming maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay ang nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinagninilayan natin sa kapistahan ng Santo Niño ang hiwaga ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus. Pinaalala sa atin ng Ebanghelyo sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagaan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father James Osa. Viva Santo Niño! Viva! Viva, viva Santo Niño! Viva! Viva, viva Santo Niño! Viva! Viva, viva Santo Niño! Sanggol ng langit, sugod tunay ng pag-ibig, tulungan mo ako, ngunit santo, ngunit santo. Sanggol ng langit, sugod
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagninilayan natin sa kapistahan ng Santo Niño ang hiwaga ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus. Pinaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay. Halina't aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko ang makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng sanggol, itatatag ng makapangyarihang Panginoon ang isang malawak na paghaharing magtataguyod ng kapayapaan at katarungan magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaong ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng mga nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan, pinali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katurungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit at bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yahong hangad na tugumpay. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa salim ng mga lira, iparanig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasaliw ang tangguli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Tugon. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay
Pinagkakalooban ng Diyos Ama ng pagpapalang espiritual ang lahat ng nananalig kay Kristo. Dalangin ni San Pablo na tunay nating makilala si Jesucristo at patatagin ang ating pagsasampalataya sa kaluwalhati ang inilaan ni Kristo para sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, nirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Naalala ko kayo sa aking panalangin, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na napagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkakatawan sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Naging taong salita upang tanay maniwala ang kanyang gawing dakila. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos.
Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, itong anticipated Mass. So yung iba, sabi ni Father, paano yung fiesta? Yung iba nagsisimba na ng maaga para araw ng linggo kahit na sila maglagalag sa tundo. Kasi kapag may mga kaibigan kanya, bawat street, pagbalik mo sa bahay mo ay busog na busog ka na. No, dahil sa maraming handaan. No, ganyan ang Pilipino daw kapag pista ay maraming handa. Ikaw ay iimbitahan kahit na hindi mo kilala, no? Ay iimbitahan ka para sumalo sa kainan. Kaya nga ang kainan sa atin ay mahalaga, no? Konting pagdiriwang lang sa atin, ako meron ng kainan. Yan ang gusto ng karamihan. Kaya tingnan natin, maraming malulusog ang katawan at maraming ding may sakit. Pero sa araw na ito sa araw ng kapistahan ng Santo Niño, so pinapaalalahanan tayo ng simbahan na tularan natin ang batang si Jesus. Nung nakaraan lamang ay si Jesus Nazareno, pero si Jesus din ang bata, no, na Santo Niño. So walang pinagkaiba. So yung isa malaki na, yung isa bata. Pero ito yung ating kapatid na si Jesus na kahit anong anyo niya o anong age niya, marami tayong dapat matularan. Lalo na sa batang si Jesus. Dapat daw tularan natin o magkaroon tayo ng katangian ng isang bata. Hindi batang isip, no? Para kang retarded. Parang no, hindi po yun ang hinihingi sa atin, no? Isip bata, ibig sabihin, parang kulang sa pag-iisip. Hindi po yun. Ano yung katangian ni Santo Niño o ng mga batang mabubuti o na dapat tularan? Kaya si Jesus, no, kinalong pa niya yung mga bata. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa bata. Nag-aalaga tayo ng mga kung sino-sinong bata. Hindi lamang dito sa atin, kundi sa ibang bansa din. Pag bata ang pinag-uusapan, no? Maraming softened heart. Ibig sabihin na malambot ang puso pag nakakita ng bata. No? Kaya tayo, paglaki ng bata, tinuturuan natin ng magandang asal, no? Na maging mabuting tao paglaki niya. So pinapagalitan natin, no, yung mga bata kapag may ginawang masama, no? Ang nagiging modelo ay ang mga magulang. Pero dapat tingnan natin, tayo bang mga magulang, tayong nakakatanda, saway tayo ng saway sa mga bata tulad ng ginawa ng mga alagad ni Jesus, pero hindi nakikita. Minsan, no? Hindi ko sinasabi na walang ipinapakita ang matatanda. Kasi nga, modelo. Anong ginagawa ng mga magulang o nakakatanda, yun din ang ginagawa ng bata. So, tingnan natin. Una, ano ba ang katangian ng bata? Doon na tayo sa word na bata. Yung letter B. Bait at buti ng isang bata. Para maalala nyo ng madali kung ano yung katangian ng mga bata. Para lagi niyong alalahanin o maisip. Kaya sabi ko kanina, tinuturuan natin yung mga bata na maging mabait at mabuting bata. No? Pero pag sinabi mo, tinuruan mo ang isang bata, dapat ipakita mo. No? Tapos pinapalo pa natin ang mga bata. Tapos, pag umiyak, no? Huwag kang iiyak. No? Gusto natin maging responsable, no? Sa ginawa ng isang bata. So, ibig sabihin, ang pagiging mabuti, likas yan sa isang bata.
likas kay Jesus. Kasi nung kabataan niya, although na sa Ebanghelyo o sa Biblia, ilan lang ang nakasulat sa nung kanyang kabataan na wala pa siya sa templo, pero sinabihan niya yung kanyang mga magulang na nasa tahanan ako ng aking ama. So hindi natin pinapalabas yung bata, parang kinukulong natin kasi ayaw nating masaktan. No? Yung iba nasasaktan, iniiwan, no? Parang may hugot na naman si Father, no? Iniiwan, mahirap yung maiwan. Kaya ang bata, secure siya pag andyan sa pamilya. Di ba? Ano yung susunod na letter A? Awa. Si Jesus ay maawain, lalo na nung simulan niya yung kanyang preaching ministry. Hindi lang pangangaral, nakita niya ang pangangailangan ng tao na kailangan mapagaling sa kanilang sakit o anuman yung dinaramdam nila. Ang isang bata, kapag nakakita na kapwa niya bata, kung awayin siya, sasabihin niya, sige, pag inaway mo ako, hindi kita isasali o hindi kita di ba? Mamaya-maya, nakita mo, unang nag-away, tapos magkabati na. Tayong matatanda, hanggang mamatay ka, hindi kita babatiin. Di ba? Masyadong ang ating puso. Pero ang bata, hindi, wag mo akong awayin. Sali ka na, bati na tayo. Parang napakasimple. Kung titingnan mo, mas mahirap yung sa matatanda. May mga kondisyon. May kondisyon man yung bata, pero ang nasa isip niya, walang away, walang gulo. Tayo away talaga hanggang kamatayan. Pero kung titingnan natin, inosente ang isang bata, ayaw niya ng masasaktan siya o ang mga taong nasa paligid niya. Kaya naaawa siya kung sino man yung naapi o minsan ipaglalaban niya. Sige, wag mong kaawayin itong kaibigan ko, ha? Hindi ka na namin babatiin. Napakasimpleng rason. Pero tayo, awayin mo yung aking kaibigan, no? Hanggang yung sinasabi natin, mas mabigat na walang kapatawaran, no? Hindi ba pwedeng kalimutan ang nakaraan kahit na kinalimutan ka na ng iyong minamahal sa buhay? Wow. Sunod na letra, T, tapang sa buhay o maging tapat. Ang mga bata nagiging matapang dahil sa mga magulang. Madapa ito, no? Anong gagawin lalo na ng tatay? Tumayo ka. Huwag kang iiyak. Kasi hindi maganda sa lalaki ang umiiyak. Pero paano hindi iiyak? Duguan na yung tuhod na dapa. No? Pero sasabihin pa rin, maging matapang ka. Di ba? Kasi ganun tayo sa buhay. Ayaw nating maging mahina yung mga mahal sa buhay natin. Maging matapang tayo sa pagharap ng buhay. Bata pa lang gusto natin na hindi iyakin. Ang iba sa atin, matanda na, kung mahirapan, iiyak na lang sa isang tabi. Iniwanan, magmumukmok. No? Iniwanan ng minamahal, nagpakamatay. No? Pero sa bata, hindi yung gagawin. Ang gagawin ng bata, iniwanan sila, sige, di na kita bati, hahanap na lang ako ng kaibigan ko. Simpleng rason din. Diba? Kasi ayaw niya nung may kaaway. No? Gusto niya ay hinahanap niya yung mga problema sa buhay. Saka nakadepende siya sa kanyang mga magulang. So pag nawala ang magulang, no, ang mga bata parang wala na rin. No? Nasa lansangan na lang kasi ganun ang magulang o ganun siya pinalaki. Pero kung puspos ng pagmamahal ang isang bata, no? Magiging matapang ito sa pagharap ng buhay. Kahit na mahirap ang buhay, no? Patuloy itong maalala yung tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Yung huli na A, asa, pag-asa sa buhay, na ini-encourage tayo ng mga magulang din natin at yung mga nasa paligid tayo na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ganyan si Jesus, laging nananalig sa kanyang ama na hindi siya pababayaan. No? Tayo magkulang yung ating mga mahal sa buhay. Gina-judge natin. No? Ang mga magulang natin hindi nag-aral, hindi nagtapos kasi gusto tayong makatapos. No?
So, hindi natin nakikita yung paghihirap ng ating mga magulang. Pero kung makikita natin yon, magandang mabuhay na ang magulang mo, no, itinataguyod ka kahit mahirapan sila. Ikaw naman kung makita mong nahirapan ang magulang mo, tutulong ka sa iyong maliit o munting pamamaraan para ang mga magulang mo o yung pamilya mo hindi maghirap. No, gagawa ka ng mga bagay sa mabuting paraan. No, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikahihiya ng iyong magulang. Ganyan si Jesus, siya ay proud sa kanyang magulang, lalo na si Maria, na lahat, no, isinapuso, nailagay sa puso niya yung mga hirap, lalo nang dinanas ni Jesus nung siya ay ipako sa krus. Sino yung ina na gusto yung anak na mamatay sa krus? Yung awa ng isang ina, no, ramdam yan ng mga anak. Tayo rin naawa tayo dun sa mga taong nahihirapan sa buhay. Kaya dinadalangin natin, sabi ko nga, kung ngayon nakapag-misa ka na, i-offer mo yan sa pamilya mo. Bukas, halimbawa, kung makapagsimba ka ulit sa ibang simbahan o kahit na dito sa simbahan na to, pwede pa rin. No? Naalala ko yun, may nagsabi sa akin na, lalo na kaming pare, kahit na ilang misa pwede naming sabihin o gawin kasi we are required na at least one mass in a day bukod sa personal mass mo na ikaw lang mag-isa. Pero kapag maraming beses, yung iba sinasabi, ay hindi na ako magmimisa kasi nagmisa na ako. Kung magmisa ka o makapagmisa ka, yung intention. Yung una, iaalay mo sa sarili mo, sa yung relasyon sa Diyos. Yung pangalawa, sa pamilya mo. No, maganda yung merong talaga isang petisyon, isang misa kasi nga the mass is the highest form of prayer. Adi Father, lalagpas na ako sa langit. Ano ngayon? Ayaw mong lumagpas sa langit, ayaw mong umakyat sa langit. Sigurado ka pang makakaakyat ka sa langit. Pero yung mga misa na yan na ginagawa natin panalangin, yan ang tulay natin. No? Siguro hindi pa tayo makakaabot. Kaya nga, we need to pray. We need to attend Mass. We need to hear the Word of God. No? At yung sabi nga sa araw na ito, tularan natin ang batang si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng espiritu ng karunungan at pag-unawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panganalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinapabayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalingas sa kanila. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakakatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang ating pagkamakasarili at pagmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingkod sa amin, dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling, dating kapiling mo'y ngayoy naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama. Siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsalang mong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubili na si Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus ay dumating at nagbigay ng pag-asa sa akin. Mula sa langit ay bumaba sa lupa upang tayo'y hanguin sa mga pagkakasala at dilapit sa dakilang Ama. Si Jesus ay dumating at nagbigay ng pag-asa sa atin. Mula sa langit ay bumaba sa lupa upang tayo'y hanguin sa mga pagkakasala at dilapit sa dakilang Ama. Jesus, tagapagligtas, sa langit tunay na nabuhat. Salamat, O Diyos Ama, iyong anak ay pinadala. Si Jesus ay dumating at nagbigay
mula sa langit ay bumaba sa lupa upang tayo'y habulin sa mga pagkakasala at ilapit sa dakilang Ama. Jesus, tagapagligtas, sa langit tunay na nakuha. Salamat, O Diyos Ama, iyong anak ay pinadala. Salamat, O Diyos Ama, iyong anak ay ipinadala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Ang pagpapala at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.